apat na the big four na sinasabi, napakinggan kaya nila si Felix Manalo? Samantalang nagtatatak na si Felix Manalo, kalinsabay naman na nag World War. Parang hindi talaga mag-akma eh. At saka dito sa verse 3, tingnan mo. Sabi dito sa verse 3, sabi ng mga Iglesia ni Cristo kung bakit nagtatatak po sila para maging anak ng Diyos o para maligtas sila. Kasi ang tatak sa kanila ay pangangaral. Ako, hindi naman ako tutol sa isang banda na yung pangangaral ay pagtatatak. Hindi ako tutol doon sa isang banda. Pero hindi dito sa chapter 7, hindi ako naniniwala. Bakit? Mga kaibigan, ako ito. Ewan ko kung payag po kayo. Pero ganito ang sinasabi sa verse 3. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Bakit? Kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kapatid na Gilbert, ang tatatakan dito, mga anak na ng Diyos alipin na ng Diyos Ibig sabihin, sumusunod na sa Diyos. Hindi hindi unbeliever ito, kundi ito'y mga believer na. Kung atin pong i-analyze. Mga kaibigan. Bakit bro, nagtataka tayo. Bakit tatatakan? Yan ang isa pang magandang tanong Bakit tatatakan? Yun nga sabi mo. Tama yun. Naniniwala ako sa'yo. Yan ang gusto kong ibulgar. Pagka mapakinggan ko sana si Back to the Scripture, kaya hindi muna ako magsasalita Okay po mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa oras na ito mga kapatid ay live po tayo dito po sa ating programang Bible-based tayo. At napakaganda po yung ating pag-aralan dito mga kaibigan. Ito po ay tungkol po sa Revelation. Na kung sakali matuloy po na dumalo si kapatid na Back to the Scripture kasi ito po yung usapan namin nung Friday, no? Mga kaibigan. Pero habang hinihintay po natin yung ating mga kaibigan, pinasa naman natin yung link ng ating live. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol po sa nasa Revelation chapter 7 na tinatawag na 144,000 kung sino-sino po sila, no? Mga kaibigan. Magbibigay lamang po ako ng link at ito naman mga kaibigan ay open po naman ang lahat, no? Na gustong magpahayag sa kanilang mga nasa pananampalataya, no? Kung ano man yung kanilang pananampalataya, payag po tayo na inyo pong ibahagi ang iyong mga kaalaman. At bahala na po ang tao, mga kaibigan, mag-unawa doon po sa mga ipapahayag po natin, no? Pasensya na po kayo, medyo maingay po, no? Dito. Pero okay lang, no? Habang hinihintay natin si Back to the Scripture kung dadalo po siya, pero meron yata tayong mga iba pang mga bisita, mga kaibigan, okay lang mga kapatid, kung ano po yung pakay po ninyo, open po ang ating programa, no? Mga kaibigan. So sa oras na ito, mga kaibigan, ay habang hinihintay po natin yung ating mga bisita, gusto ko munang pakinggan muna natin itong video ng ating kapatid na Eli, na may nagtanong po kung ano po yung gagawin ng mga mapupunta sa langit. Kasi ayon po sa mga Jehovah's Witness o
yung mga saksi ni Jehovah, mga kaibigan, ay 144,000 lang daw ang mapunta sa langit. At yung mga iba, maiiwan dito sa lupa. At itong lupa, hindi daw mawawala, mga kaibigan. Hindi daw ito magtatapos. Ma-renovate lamang po. And then dito tira ang mga maliligtas, ito daw ang mamanahin, ayon sa kanila. Pakinggan natin itong video ni kapatid na Eli habang hinihintay natin si Back to the Scripture. Pero kung wala pa po siya, mga kaibigan, at meron mga kaibigan natin diyan po sa kasamaan ni kapatid na Gilbert, pwede po kayong pumasok at kayo na lamang po magbahagi kung ano po yung gusto nyong ibahagi, no? Huwag kayong mag-alala kasi dito sa channel na ito, mga kaibigan, kakaunti po yung manood, pero itra-transfer ko din ito doon sa isa kong channel para mapanood po ng tao, mga kaibigan. Kasi ang oras ko doon po sa ibang channel, sa aking channel na SLTV, ubos po yung aking StreamYard po doon. Kaya kailangan dito muna, mga kaibigan, kasi sa 15 pa ako pwede makapag-live doon, mga kaibigan. So, ngayon, pakinggan muna natin itong video ng kapatid na Eli tungkol po sa 144,000. Dami nang aakyat sa langit na tao. Sa mga Jehovah's Witnesses po, may doon lang bilang sila na 144,000. Dito po sa dating daan, ay lahat po na mabuti ay aakyat sa langit. Ano po ba ang misyon na mabuti sa langit? Malaki kasing kalokohan yung aral na yun na 144,000 ang aakyat sa langit. Pagkalaki-laki ng langit, di kakalog-kalog sila ron. 144,000 lang. Mali yun, kapatid. Walang batayan sa Biblia yon. Ang katunayan, papakita ko sa iyo kung sino-sino ba yung nasa langit pagdating ng paghuhukom. Sino-sino ba yung makakapunta sa langit. Basahin natin ang 7:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. 144,000 sa Israel yon. Bakit binilang? Kasi sa Israel yan diyan nag-umpisa ang Kristyanismo Kaya nabilang na noon pa kung ilan yung natatakan, 144,000. Nakita ni Juan yon. Tapos pagdating sa 9, ang sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Yun. Tingnan mo nasaan ba yan? Nasa langit din Nakatayo nga sa harapan ng luklukan, sa harap ng kordero. Ang isang lubhang karamihan, a great multitude, from nations, kindreds, peoples, and tongues, stood before the throne, before the Lamb. Nasa langit din yung mga yan Sasabihin, hindi makakarating sa langit, 144,000 lang. Nakarating din sa langit yung mga yan Bukod sa 144,000, merong lubhang karamihan na nakita si Juan nandun sa harap ng kordero. Nasa harapan ng luklukan ng Diyos sa langit. Tuloy natin ang basa. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Tignan mo, kasama nung malaking karamihan, mula sa iba't ibang bansa, bayan, wika, yung 24 na matatanda at saka yung mga anghel, nagsisisamba sa Diyos dun sa luklukan. Asan ba yung luklukan? Nasa langit. Di nakarating sa langit yung marami na yon. Huwag ka maniwala dyan, mga saksi ni Jehovah. Alam naman nila na yung Jehovah, hindi naman yun ang talagang pangalan ng Diyos. Ipinipilit sa tao, ipinangangaral yung Jehovah. Inaamin nila na yan bagong gawa lang, imbento lang yung Jehovah. Hindi nakasulat yan sa original na Biblia.
Basahin natin yung libro nila. Nangangatwiran mula sa kasulatan na libro ng Saksi ni Jehova. Ito po ang libro po mismo ng Saksi ni Jehova na nagpapamali sa sarili nilang paniniwala. Nangangatwiran mula sa kasulatan sa pahina 191 po. Sabi po dito, dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehova na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ayun, nakita mo? Yung palang sa pangalang Jehova, binuo ng ilang makabago, sabi nila, na hindi kilala nung mga sinauna, maging Hudyo, mga Kristiyano. Alam na alam nila na yung Jehovang yan, salitang yan, inimbento lang yan. Ang umimbento niyan, yung nagsali ng Biblia na mga Masorets. Inimbento nila kasi hindi nila maisalin yung original na tekstong Ebreo na YHWH. Hindi nila mabigkas. YHWH, yun ang original na pangalan ng Diyos. Para mabigkas nila, ginawa nila, inimbento nila. Dinagdagan nila ng mga vowels, yung A, E, I, O, U. Dinagdagan nila ng E, O, A. Tapos yung letter Y, nung YHWH, pinalitan nila ng J. Tapos, nangyari, naging JHBH. Pinalitan nila yung YHWH para ma-translate nila, no? Tapos dinagdagan nila ng I, ng O, at saka ng E. Kaya lumitaw yung salitang Jehova. Hindi yan ang pangalan ng Diyos sa original na Biblia. Alam ng mga saksi ni Jehova yan. Pagkatapos ngayon, pinipilit sa tao, yan daw ang talagang pangalan ng Diyos. Sa kanila ring libro, inaamin nila na hindi tama yan. Basahin natin yung New World Bible Translation Committee, yung kanilang pahayag, noong February 9, 1950 sa New York. Ito ang sabi nila ron, kapatid. Pakibasa mo, Brad Mel. Opo, ito po yan ang sinasabi ni kapatid na Eli na libro mismo ng Saksi ni Jehova mula po sa New World Bible Translation Committee, February 9, 1950, New York, New York. Sabi po nila, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Kita mo? Kaya pala nila pinamamalagi ang Jehova kasi popular na sa mga tao yan eh. Bagaman naniniwala kami, mas tama yung Yahweh, kaya ang aming pinangangaral Jehova kasi popular na yan. Kahit pala mali, basta popular, papayagang ipangaral nitong mga ministro ng Saksi ni Jehova. Naku mo, kapatid ko, aalis ka sa Katoliko, mali, pupunta ka dyan, lalo pang mali. Naku po naman, kawawa naman ang kapalaran ng mga Pilipino. Huwag ka maniniwala dyan sa mga Saksi ni Jehova. 14:25 ng Kawikaan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Kita mo, mga kasinungalingan ang pinagsasabi, hindi naman Jehova pangalan ng Diyos, Jehova raw. Alam naman nilang hindi Jehova. Dahil alam mo, unang-unang bagay, kapatid, para wag kang maniwala, sa Ebreo, yung alphabet ng Ebreo, wala yung letter J. Walang hota ron. Walang letter sa Hebrew alphabet, walang letter J. Yan po ang problema kasi, mga kaibigan, sa iba't ibang mga sekta, ipipilit yung kanilang mga aral na wala naman pong batayan sa Biblia, no? Yung dagdagan mo ng vowels, wala naman talagang vowels kahit saan mo halungkatin sa Biblia, mga kaibigan, yung vowels ng YHWH, wala naman talaga. YHWH nga yung nakalagay, ginawa pang JHVH. O edi doon pa lang binago na, no? Mga kaibigan. Kung may mga nakaantabay na po diyan, yung ating mga kaibigan, mga bisita, mga kapatid, andyan naman po yung link. Mukhang wala naman po yata si Back to the Scripture, mga kaibigan, no?
mukhang hindi naka-tune in. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Kasi siya po yung dahilan kung bakit po tayo nag-live para po doon sa talakayan na mga 144,000 kung sino-sino po sila. Hinihintay natin, hanggang ngayon wala pa. Kaya kung andyan po si kapatid na Gilbert, mga kaibigan, mga kababayan, kung kayo po ay naka-tune in, at meron po kayong mga gustong ipahayag din na gusto nyong sabihin dito sa live, Di bale, kahit walang manood po rito, mga kaibigan, itra-transfer ko din ito kasi naubusan lang tayo ng oras doon sa kabilang channel. Pero ipopost ko din ito doon sa isa kong channel, mga kaibigan. Kaya mapapanood pa rin yung mga gusto po ninyong ipakita sa mga tao. Siyempre, hiling ko na rin sa inyo, mga kaibigan, baka gusto nyo, isubscribe nyo na rin ito para mag-update kung meron po akong mga live dito, mga kaibigan. So ituloy muna natin itong video ng kapatid na Eli habang wala pa yung ating mga kasama. Kaya, imposibleng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi walang letter J sa Hebrew alphabet. Yung sinasabi nilang Jehovah, wala yan doon. Inaamin nila sa kanilang libro, hindi kilala yan ng mga sinauna, maging mga Hudyo o maging Kristiyano. Paano ko ngayon sasama dyan? At isa pa, kapatid, paano naging saksi ang mga yan? Paano ka naging saksi ni Jehovah? Nakita mo ba? Narinig mo ba si Jehovah? Ang saksi, nakakita at nakarinig. Basahin natin, sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Yan, sabi ni Juan, yung nakita namin, yung narinig namin, binabalita namin sa inyo. Sabi ng mga apostol, ano sila? Mga saksi kami, sabi niya, 10:39. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. At siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Sino ba yung mga saksi? Yung kasama ni Kristo, mga nakarinig, nakakita, kumain kasama niya. Ayun ang saksi. Sabi niya, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom, nakasalo niya pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli sa mga patay. Yan ang mga talaga saksi. Nakakita, nakarinig. Ito mga saksi niyo, walang naman nakita at narinig, saksi raw sila. Paano ka naging saksi, wala kang nakita at wala kang narinig? Yan ang patawarin tayo. Oo. Yan ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Pasensya ka na, hindi kita ginagalit. Pero nako kung ako ikaw, hindi ako makikinig diyan. Ayan po, mga kaibigan. So maliwanag po, yung sinabi, isinagot po ni kapatid na Eli doon po sa nagtanong na mga saksi ni Jehovah ay hindi lahat ay pupunta sa langit, At ang pangalan ng Diyos ay ginawang Jehovah, na kung saan, mga kapatid, ay wala naman sa Biblia. Ewan natin kung saan nila kinuha yung salitang Jehovah. Pero yung mga iba, ang pangalan naman ng Diyos daw ay Yahweh. Meron pang nakausap ni ni kapatid na na isang born again daw. At ang sabi naman niya na pangalan daw ng Diyos ay Yahoo, mga kaibigan. Kung ano-anong itinatawag itong mga tao, pero mas tama pa rin, mas okay pa rin ako doon sa sinabi ni kapatid na Eli na kung ikaw ay anak at tatawagin mo yung
Diyos o yung Diyos, anak ka, ang itawag mo sa kanya Ama. Kahit pa meron siyang pangalan, ang itawag mo pa rin sa kanya ay Ama. Yung pangalan ng Diyos, mga kaibigan, hindi pa natin alam po yon, no? Hindi pa natin alam yon. Kasi yung pangalan po ng Diyos, hindi pa naihayag. Naihayag man noon, kung alam man ng mga tulad ni Moises, alam man nila yung pangalan ng Diyos, hindi nga natin mabigkas ba't pa natin mag-imbento ng pronunciation ng kanyang pangalan, no? Yung mga nakaantabay, mga kaibigan, tanging wala naman po yata si Back to the Scripture habang wala pa siya. Kung meron po kayong gustong i-share, katanungan o gusto po ninyong sabihin o komento doon po sa pinahayag ni kapatid na Romel na noong last live dito po, mga kaibigan, pumasok po kayo, andyan po yung link. Pwede po kayong pumasok dito at ipahayag po ninyo yung komento po ninyo o yung tutol nyo or yung pagsang-ayon nyo o kung ano man, mga kaibigan, no? Pwede po kayong pumasok. Di bale, ito i-upload ko din sa kabila, mga kaibigan, mga kababayan. So, ang usapan po dito, mga kaibigan, ay tungkol po sa Revelation, yung mga hiwaga ng Revelation. Na kung saan sa Revelation po, mga kaibigan, ito po, ayon po sa nakalagay sa mga talata, magaganap po ito sa hinaharap ni Juan. Hindi po ito magaganap o hindi po ito naganap sa likuran ni Juan o sa nakaraan ni Juan. Tandaan nyo po, mga kaibigan, kung pakinggan po ninyo yung mga itinuturo o ipinapangaral ng mga SDA at yung mga sinasabi ng mga iglesia ni Kristo, sabi ng SDA, bumabasa sila ng mga kung ano-anong mga paliwanag doon po sa labas o doon sa nakaraan, kako pala, no? Na ikinukumpara nila na sinabi ng Diyos sa Israel noon ay kanyang asawang babae. Kaya ang pakahulugan nila, itong babae na buntis na nakita ni Juan diyan po sa Revelation chapter 12 ay yung Israel daw. Dahil Israel naman daw ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, mga kapatid, mali po yun kasi ang Revelation po magaganap sa hinaharap ni Juan. At saka ito yung napakalaking katanungan dyan mga kaibigan. Kung ang pakahulugan ng SDA na Israel yung nakita nilang babae dyan po sa Revelation chapter 12. No? Kung tama yung kanilang pakahulugan, anong reason, mga kababayan? Ano pong reason? Ano pong punto? Bakit inireveal pa ng Diyos yung nakaraan? Mga kaibigan, ba't pa niya inireveal yung nakaraan, mga kapatid? Tapos na yun Kaya walang dahilan para i-reveal pa ng Diyos kay Juan. Kasi yung Revelation po, inireveal yan kay Juan para sa magaganap sa hinaharap. No? Gaya po sa sinabi sa libro po ng Revelation chapter 4, dito po sa verse 1, na ganito po yung sinasabi ni Apostol Juan. Mga kaibigan, basahin po natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako. At narito ang isang pintong bukas sa langit.
At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito. At ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa aliwanag ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa hinaharap, hindi sa likuran. Kaya kahit gaano mang kaganda yung paliwanag ng mga SDA dyan, mga kababayan, wag po kayong maniwala. Bakit po? Ang linaw po ng pahayag ang sinasabi sa talata na ipinakita kay Juan yung mga bagay na magaganap sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Yan nga sinasabi ko nakaraan nga ba't ano punto, ba't pa niya i-reveal? Alam na nga ng tao mga kaibigan ba't pa niya i-reveal? Alam na ng tao. Katulad nito, gustong mga kaibigan, sa Revelation chapter 2, sa verse 17, sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So meron sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay, sabi niya, ay bibigyan ko ng manang natatago. Meron palang nakatagong mamanahin ng mga maliligtas o magtagumpay, no? At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Meron daw ibibigay sa mga magtagumpay, mga kaibigan, na isang batong puti, na doon sa batong puti na yon, nakasulat doon yung bagong pangalan. Yung bagong pangalan. Na ang makakaalam lamang po daw yon, walang iba kundi yung mga nagtagumpay, yung tatanggap. Eto naman si Kibuloy, mga kaibigan. Eto naman si Kibuloy. Sabi niya, yung pangalan daw ng kanyang ama na si Jesus Christ, nagkapalit na daw ng pangalan. Ibinigay na daw yung everlasting na pangalan ni Kibuloy at ang ipinalit sa kanyang pangalan na Apollo Kibuloy, Jesucristo daw. Jesucristo daw. At ito namang Jesucristo, kinuha niya daw yung pangalan ni Kibuloy bilang kanyang pangalan. Ewan ko, ito namang mga alipores ni Kibuloy, mga kaibigan. Ewan ko anong kokote ang pumasok sa kanilang kaisipan. Ba't sila naniwala doon? Mga kaibigan, ba't sila naniwala? No? Wala akong nakikitang dahilan Saan kaya nakuha ni Kibuloy? Ang pinagbabatayan naman niya ay itong talatang ito Katulad din ng mga PBMA. Sabi naman daw nila, mga kaibigan, binigyan na daw sila ng batong puti. Inilagay naman sa singsing. Ano-anong mga itong mga mangangaral talaga, mga kaibigan. Alam nyo, ito na kasi yung panahon, mga kaibigan, mga kababayan, no? Ito na po kasi yung panahon na nagaganap na po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo doon po sa Mateo 24, mga kaibigan, na kung saan yung mga tao, mga kapatid, o yung mga mayroon daw lilitaw na mga bulaang mangangaral.
meron daw bula ang mangangaral, alam nyo ang identity ng mga bulaang mangangaral, mga kaibigan. Ito, alam nyo kung ano yung identity ng bulaang mangangaral, mga kapatid, na sinabi ni Kristo. Ang identity po ng mga bulaang mangangaral, ang isa sa kanilang sasabihin, dito po sa Mateo, basahin natin mga kaibigan. Mas maganda kasi basahin no? Dito sa Mateo 24, wala naman si back to the scripture. Wala naman siya, no? Sa Mateo chapter 24, dito po sa verse 4, mga kaibigan. Sinagot ni Jesus yung mga katanungan ng mga alagad. Ang sagot niya, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo, mangag-ingat kayo, sabi niya. Pinag-iingat niya yung mga Kristiyano. Actually, hindi naman sa mga alagad talaga ipinapatungkol ito ni Kristo mga kaibigan Itong sagot niya sa mga alagad, hindi naman talaga para sa kanila itong sagot niya mga kaibigan Itong sagot ni Kristo na ito na sinabi niya at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo at huwag kayong huwag kayong mailigaw ni numan. Sabi niya, bakit? Bakit niya pinag-iingat? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ito, kung isipin mo lang mga kaibigan, no? Kung iisipin mo lang, hindi naman po talaga para sa mga alagad yan o para sa mga apostol yung sagot ni Kristo na yan yan ay pinapatungkol po sa mga magiging Kristiyano na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo kasi yung mga alagad, mga kababayan, nakapiling na nila si Kristo, nakasama na nila si Kristo, nakatabi nila, nahawakan nila, no? Sa lahat ng anggulo, si Kristo ay nakasalo nila sa hapunan, sa umagahan o anuman mga kaibigan. Nakasama nila araw-araw Kaya yung sinabi niya na mag-ingat kayo, maraming magsisiparito at ililigaw ang marami. At ang isa sa kanilang mga gagamitin, panligaw mga kaibigan, ay sasabihin nila, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa palagay nyo, yung mga alagad, mga kaibigan, hindi nila kilala si Kristo? Kapag meron bang pupunta, mga kaibigan, na magpapakilalang Kristo, sa palagay nyo, yung mga alagad, hindi kaya nila makikilala. Kaya itong salitang ito ay pinapatungkol sa mga susunod na Kristiyano gaya natin. Kasi tayo hindi natin nakita, hindi natin nakilala, nakapiling, nakausap ng personal ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong salitang ito para sa atin. O ano yung sinasabi ni Kristo para sa atin? Ang isa sa gagamitin ng Antikristo para makapaghanda tayo, makapag-ingat tayo mga kaibigan sa Antikristo, ang identity ng Antikristo, isa sa kanyang sasabihin para malinlang ang tao, sasabihin niya, ako ang Kristo. Sasabihin niya, ako ang Kristo. O di kaya, ako ang isinugo ni Kristo. Ako ang appointed son. Parang ganoon. Mga kapatid. Kasi alam naman po natin na kapag babalik po ang Panginoong Jesucristo, hindi na po siya mangaral Hindi siya mangaral na katulad yung dati kapag siya'y babalik muli. Simula nung siya'y pumanhik sa langit at babalik muli siya para kunin ang mga iglesia, ang purpose niya lamang po buhayin yung mga mabuhay na maguli na kasama niya maghari, hindi babalik para mangaral muli, hindi mga kaibigan. Para buhayin lang yung mga maliligtas. Kaya kung merong magpapakilalang Kristo,
at sasabihin siya yung Kristo, malinaw, sinabi na ni Kristo, wag na kayong maniwala, mga kaibigan, no? So, yan po yung identity, isa sa identity ng bulaang Kristo. Ano pa, mga kaibigan? Para makita natin, no? Sasabihin niya daw na siyang totoo. Aangkinin niya na siyang totoo, mga kaibigan. Sabi dito sa 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta o marami pang bulaang propeta. At ang gawain itong mga bulaang propeta, mga kaibigan, at kanilang ililigaw ang marami. Magliligaw pala ito. Magliligaw pala ito. At kapag magligaw po ito, tiyak na tiyak, kung ano itsura ni Kristo, kung ano yung pananalita ni Kristo, kung ano yung ginagawa ni Kristo, kung ano yung pagkakakilanlan kay Kristo, tiyak na tiyak gagayahin nito. Kaya maraming maliligaw dito, mga kaibigan. Gagayahin niya. Kung ano po yung pagkakakilanlan kay Kristo, gagayahin, mga kapatid. At ang isa sa kanyang gagamitin para malinlang ang tao, dito po sa 23, sabi dito, kung magkagayon, kung may magsasabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Huwag ka daw maniwala kung may magsasabi. Kasi si Kristo kapag bumalik siya, hindi naman po siya pupunta sa isang lugar o saan man Kasi ang kanyang pagbabalik, hindi naman aapak sa lupa muna Yung pagbabalik niya para buhayin yung mga namatay kay Kristo, yung tinatawag nilang second coming. Pero hindi po ako naniniwala dun sa second coming na yan pero yung tinatawag nilang second coming na pagbalik ng Panginoon Jesucristo, hindi naman bababa sa lupa yun Kasi pagbaba niya, tayo, kung sakali makasama tayo, kung loobin, tayo aagawin, makipag tayo, sa lubong tayo dun sa alapaap. Yan ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, mga kababayan, no? Si Kristo hindi bababa, hindi aapak sa lupa. Sasalubungin natin sa alapaap. Yun po yung sinabi ni Pablo, mga kababayan, dun po sa unang Tesalonica kapitulo 4 sa versikulo 17, no? Pero yung mga bulaang propeta, ang kanilang sinasabi, kaya ma-identify mo kung bulaang mangangaral o hindi Kapag sinasabi niya na andito na si Kristo o nariyan, sabi ni Kristo, huwag kayong maniwala. Andito na ang kingdom ng Diyos. Yung kingdom ng Diyos ay ibinaba dito sa Davao. Huwag kang maniwala doon. Nakakulong na nga Maniwala ka pa. Paniniwala nila naghahari na daw, nagumpisa na daw yung 1,000 taon mula nung April 13, 2005. Naghahari na pala, ba't nakakulong? Ba't nakakulong? Alam nyo, ang makukulong doon po sa 1,000 taon, si Satanas. Siya yung ikukulong ng 1,000 taon. At yung mga kanyang, yung mga Kristiyano, nabubuhay ni Kristo, sila yung maghahari kasama ni Kristo. Baliktad naman ang nangyari dito kay Son of God. Mga kababayan, ano nangyari kay Son of God? Sabi nila, naghahari na daw, nagumpisa nung April 13, 2005. Siya daw ang judgment, siya daw ang huling pakakap. No? Ba't ngayon, siya naman ang nakakulong? Alam nyo, mapapaisip ka talaga
Sa Biblia, ang makukulong sa 1,000 taon, si Satanas. Sabi naman ni Son of God dyan sa Davao, naghahari na daw si Kristo, nagsimula noong April 13, 2005, siya naman ang nakakulong. Mag-isip kayo mga kaibigan. Kung siya nakakulong, ano ibig sabihin nun? Kung siya nakakulong, ano ibig sabihin, mga kapatid? Ngayon, so yun yung mga identification o pagkakakilanlan, no? Itong mga bulaang mangangaral. Magsasabi sila, dito ang Kristo. Muntakin mo yung sinabi niya na, medyo natawa ako dun yung sinabi niya na, sa kanyang kingdom daw, meron pong isang silid na kung saan, yung silid na yun daw ang daanan niya papunta sa langit, mga kaibigan. At yung doon sa langit, meron daw siyang kwarto doon na sariling kwarto niya na ang kanyang doorknob, diamond, mga kapabayan. Sa Biblia, hindi po pwede makapasok doon sa langit yung laman at dugo Hindi makapasok ang laman at dugo sa langit ba't siya nakapasok? Mga kababayan. Ito namang mga Alipores, paniwalang-paniwala pa rin. Ewan ko nung naipakain, no? Isa pang mga pagkakakilanlan ng bulaang mangangaral, ito yung sinasabi ko na gayahin niya. Kung ano yung meron kay Kristo, gagayahin ito, mga kaibigan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Ano gagawin nila? Itong bulaang Kristo at bulaang propeta. At magpapakita ng mga dakilang tanda. Tandaan nyo po mga kababayan. Isa sa pagkakakilanlan itong Antikristo at itong bulaang mangangaral. Ang pagkakakilanlan sa kanila ay magpapakita daw sila ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Yung mga imposible na magawa ng tao, yun yung mga ipapakita nila. At yung ginawa ni Kristo nung buhay siya, nung nandito pa sa lupa. Gumawa kasi si Kristo ng mga kababalaghan Gumawa si Kristo ng mga tanda siyempre, itong Kristo, para may maligaw ng tao, gagawa rin siya. Ngayon, mga kapatid, kung ikaw si Kristo, kung ikaw si Kristo, ako naman ang iyong alagad o isinugo, mga kababayan, sa panahon ngayon. For example, sa panahon ngayon. Ako naman ang sinugo mo, ikaw si Kristo. Ikaw na nakikinig. Kapag utusan mo ako, papayagan mo ba na ako ay gagawa ng kababalaghan at mga tanda? O magpapagaling ba ako ng sakit na gaya yung instant healing? O magpapabuhay ba ako ng patay, mga kaibigan? Kung ikaw si Kristo, papayag ka ba sa akin na ako'y gagawa ng bubuhayin ko yung mga namatay, ipanalangin ko at mabubuhay? Samantalang yun po yung sinabi mo na pagkakakilanlan sa Antikristo na gagawin niya. Tiyak na tiyak, hindi mo ako papayagan. Hoy, huwag kang gagawa ng kababalaghan doon
Kasi yun ang sinabi kong identification yung antikristo. Tiyak na tiyak, ganun ang sasabihin mo kung ikaw si Kristo at kung ako isusugo mo Huwag mo akong payagan, gagawa ng kababalaghan kasi yun yung ginawa o yun yung sinasabi ni Kristo na palatandaan para makilala mo ang antikristo. Kaya yung gumagawa ng mga kababalaghan, mga dakilang tanda, mga kababayan, medyo mag-isip-isip po kayo, huwag muna kayong maniwala, mga kapatid. Medyo mag-isip-isip muna kayo. Totoo kaya ito? Sa Diyos kaya ito, mga kaibigan? Yung ipinapakilala nila, meron daw ginamot ni Darwin Gitgano sa pamamagitan ng kanyang exorcist, nawala daw yung sakit. Gaya ng meron siyang sinabing, meron daw in-exorcist na pilay, mga kaibigan, nakasaklay daw. Nakasaklay, naka-wheelchair. Dinala daw sa kanya, ewan ko, dinala o siya pumunta, mga kaibigan. In-exorcist niya daw. Alam naman natin, kapag mag-exorcist yan, mayroon pong tinatawag na donation. No? Para hindi po halata na may bayad, donation. Ganon. Pero may ano yon, may ano yon? May halaga, no? Kung magkano. Donation, pero meron pong halaga. Ano tawag doon? Ngayon, sabi niya ni Darwin Gitgano, in-exorcist niya daw. Aba, nung pagkatapos ng exorcism, iniwan niya daw yung saklay. Si Janto nagpalabas dun si Janto Iniwan niya daw yung kanyang saklay dun sa office o anumang tawag dun kay Darwin Gitgano. Iniwan na niya yung saklay niya. Umuwi daw siya na nakakalakad na. Bay kababalaghan. Ito ang tuwa naman si Janto, yung mga taga punto por punto kasi nakagawa ng kababalaghan si Darwin Gitgano. Yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, paniwalang-paniwalan sila at sila'y humahanga. Pero yon ay pagpapakita lang. Hindi talaga nangyari, mga kababayan. Hindi talaga nangyari yun. Bakit ako naniniwala hindi nangyari? Kung mayroon talagang ganyan, abay sa balita, kalat na yan. Kalat na yan. Maniwala kayo sa akin. Kung meron talagang tao na makakagawa ng kababalaghan, yung tunay na kababalaghan, kasi itong mga bulaang mangangaral kasi, itong bulaang mga propeta at mga bulaang Kristo, magpapakita lang ng mga dakilang tanda pero hindi totoo. Magpapakita lang. Kasinungalingan, mga kababayan. Magpakita lang, pero hindi totoo. Kapag meron talagang nakakagawa ng ganyan, tiyak na tiyak mag-viral yan sa balita. Tao pang sinasabi mo, mga kaibigan, ang mga tao, mga kapatid, kung ikapupuri niya, nako, kalat na yan, tiyak na tiyak, no? Mga kaibigan. Ngayon, alam natin na kung ano po yung pagkakakilanlan doon sa Antikristo, mga kaibigan, ay gagawa ng dakilang kababalaghan. Kaya yung mga napapanood po ninyo dito sa YouTube, sa Facebook, na gumagawa ng opera, inooperahan yung isang tao na wala namang ginagamit, no? Sariling kamay lang, ayan, mag-ingat kayo dyan, mga kaibigan. Huwag po kayong maniniwala dyan. Kung gusto nyo talagang magpagamot, punta kayo sa doktor.
magpa-laboratory kayo o magpa-check up kayo, mas maganda kaysa sa pupunta kayo diyan sa mga mangangaral na nagsasabing nakakagawa ng kababalaghan. Naku po, mag-ingat po kayo. Yan ay isa sa mga sinabi ni Kristo palatandaan sa mga bulaang mangangaral. Ngayon, mga kaibigan, hanggang ngayon, nagtataka ako, wala pa si Back to the Scripture, no? Andyan po si kapatid na Gilbert. Wala pa si Back to the Scripture. Siguro hindi na yan papasok, no? Kung wala din lang makapasok, mga kaibigan na kasama natin, okay lang, no? Pero gusto ko lang sabihin, mga kaibigan, kapatid na Gilbert, na sa 15 pa ako makapag-live doon sa kabila. Pero ito, i-repost ko din ito doon sa kabila para mapanood, no? Kumusta, kapatid na Gilbert? Ayan. Ito, mabuting po. Magandang tanghali po sa lahat. Nakakahinayang naman mapakinggan na yung pag-uusap tungkol sa aral sa Biblia. Hindi naman kasi nakatin si Back to the Scripture. Ganun naman po. Nandito kami ngayon para makinig kasi talagang nawili na po kaming kuminsan umakyat dito, makinig dito kasi nga interesante po yung pinag-uusapan eh. Kasi mas maganda pag-usapan pa kaysa yung mga bagay na walang kabuluhan. Ito kasi wala mas kasi maganda pag-usapan, mapapalapit pa tayo. Wala kasing private chat namin kay kapatid na Back to the Scripture kaya hindi ko siya hindi naman po siya nag-update. Wala naman po siya mga comment na pwede kong padalhan ng link, mga kaibigan. Siguro hindi siya naka-tune in kaya hindi siya nakapasok, baka nakalimutan o ano man, no? Brother, nakikinig po ako, sabi ni J. Lopez channel. Ayan. Yan si Jeremy, ano? Aloha, Brother Esel, may new channel ka na pala. Ayan. Nag-live lang ako dito, mga kaibigan, kasi doon sa isa kong channel, sa 15 pa ako makapag-live doon. Sa 15 pa. Pero ito, ipopost ko din doon sa kabila, mga kaibigan. Kaya kung meron kayong gustong ipahayag, okay lang, mga kaibigan. Okay lang kasi mapapanood din ito doon sa kabila dahil i-repost ko din. No? Malalaman din nila. Ayan. Bro, nakikinig po ako sa inyo ni Brother Gilbert. Ayan. Ayan. Kapatid na Jeremy. Ayan. Andyan si Jeremy. Si Jeremy, kapatid na Gilbert, ay alipores po ni Kibuloy. Si Jeremy. Maaaring napakinggan niya yung aking sinasabi. No? Meron kang gustong ipahayag, kapatid na Gilbert? Yun lang po sana, hindi naman po sa may nasasabi tayo kay Back to the Scripture. Kaya nga lang po, isa pong tatak ng isang Kristiyano kasi talagang ugaliin natin na pagka tayo makikipagtipan, yung oo natin, oo, yung hindi, hindi. Kung sakaling hindi natin sigurado, magpasabi rin po tayo o gumawa tayo ng kaparaanan bago ang kinabukasan magpasabi po para naman matupad natin yung kaugali ang gustong ikuwan sa atin ng Panginoon na kailangan tapat tayo sa ating tipanan. Yun lang po sana. Ako naman kapatid na Gilbert, dito sa aking channel, open po ang lahat magpahayag, no? Sabi nga ni kapatid na Romel, kung meron pong gustong tumutol o gustong magkomento doon sa aking pinahayag sa last na ating live, sabi niya, pwede nilang gawin yon para makita kung alin po talaga ang mas tama. Kasi yan naman po ang sabi ng Biblia na iagapay ang isa laban sa isa para makita kung ano po yung mas totoo. Ganun po, no?
maganda po dito kasi biblical po ang pag-uusapan na hindi na nakikita sa iba. Good job po. Ayan, sabi niya. Jeremy, kung gusto po ninyong pumasok, Jeremy at saka J. Lopez, no? Andyan naman yung link para magkwentuhan tayo kung ano po yung gusto nyong pagkwentuhan. Kasi mukhang wala na po si Back to the Scripture, mga kaibigan, no? Mukhang wala na po siya. Hindi yata makakadalo. Pero kung ma-update ko siya at mag-update siya mamaya sa chat o anuman, pwede ko namang itong ulitin bukas. Kasi ano bang date ngayon? 11 na ngayon. So ibig sabihin, sa 15 pa kasi ako makapag-live doon sa talagang channel ko mga kaibigan sa 15 pa kasi sabi ko nga hindi ko kayang magbayad ng StreamYard para pwede akong araw-araw doon. Hindi po ako maka-avail ng bayad, mga kaibigan. Wala po akong kakayahan bumayad. Nasa work pa po kasi ako, brother, kaya nakikinig po muna ako. Ayan, Jeremy, kung andyan ka, kasi si Jeremy nasa Hawaii po siya, mga kaibigan, para mayroon kaming makausap. Panahon mo ito, Jeremy, kung gusto mo, no? Tutulan mo yung mga sinasabi ko tungkol po sa amo mo, no? Na ewan ko kung nakakulong pa ngayon o nakalaya na. Kasi sa mayayaman kasi, kapatid na Gilbert, ay kahit nakakulong yan, hindi naman talaga nakakulong katulad ng mga pagkakulong ng mahirap pwede pa rin yan pupunta kahit na saan nyo gustuin para basta may pera yung mga iba Habol ako, Brother Esel, may konting ginagawa pa ako, baka may tanong sila sa akin, hahabol lang ako. Ayan. Kapatid na Gilbert, kung meron kang gustong ibahagi, bahagi mo na. Kasi yun po yung aking mga nakita. Hindi naman po ako kasi pwedeng magpahayag doon sa 144,000 kasi si Back to the Scripture talaga ang may oras ngayon sana, mga kaibigan. Kasi hiling niya yon, no? Siya yung humiling na bibigyan ko siya ng oras. Kaya hindi muna ako magsasalita tungkol po doon. Kailangan mauna siya, mga kapatid. Kaya hindi ko muna tatapikin yon, no? Kaya yun po yung ating bias po para sa kanya. Tama lang po Tama po yung sinabi niyo. Kasi baka lumabas na maging bias, makapag-sabi pa kayo ng kung wala siya na hindi niya matututulan. Tama lang po yung inyong opinion. Kaya yun po, sana paalam siya. At ang isa lang sa talagang tinututulan ko na pahayag ng mga iglesia ni Kristo na sila daw yung katuparan. Medyo ako dun Sila daw yung katuparan sa Revelation chapter 7. Bakit kaya, kapatid na Gilbert? Ako naman ay kung nakikita kong tama ay pero hindi ko lubos maisip ano kaya ang paniwala talaga nila. Talaga kayang ang paniwala nila ay naganap yung Revelation chapter 7 kay Felix Manalo. Nakitang-kita naman talagang hindi talaga Hindi talaga kitang-kita Alam po nyo, halos hindi na nga tayo aabot pa sa kwento na yun Kasi kung mapapansin natin, lahat ng relihiyon naman pagka doktrinahan na ng isang mangangaral sa kanya-kanyang relihiyon o iglesia, hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang patindi ang kanilang pagiging panatiko. Yung tulad na lang, kasi po medyo talagang hindi natin maiwasan, makasakit tayo. Tulad dun kay Kibuloy,
Iglesia ni Cristo. Pero yun na lang ba ang titingnan natin? Mas malala pa po siguro ay Brother Ethel yung sa talata na yun gumawa siya ng lahat, kababalaghan. Gumawa siya ng mabuti lahat. Alin sa mga bato na yan ang ibinabato niyo sa akin? Alin sa mga yan ang ibinabato niyo sa akin? Hindi binabato dahil yan. Bato ka namin dahil nagpapakunwari kang Diyos. Parang sila yun Parang gusto nila batuhin talaga. Pagka kaya ngayon bumaba ang Panginoong Jesucristo, babatuhin nila kasi nagpapakunwaring Diyos. Oo. Para po silang ugaling Hudyo. Sila yun. Ganun po. Tapos yun yan, hindi kasi maiiwasan Saka po yung ito po, pagpaumanhin din, kahit ano pong isip ko, dito pupunta Ang sabi po kasi, subukin ng bawat espiritu Maraming kaparaan ang dapat subukin para malaman mo kung sino yung totoo. Ngayon, pero iwasan ko na iba kasi alam kong may masasaktan. Mauuwi po talaga sa debate. Kasi kung sasabihin mo, Brad Gilbert, maraming kaparaanan. Gumawa ka ng mabuti. Palagay niya, Iglesia ni Cristo, hindi makakagawa ng mabuti. Kunwari, yung sa Sining Jehovah, hindi makakagawa ng mabuti. Kunwari, magpagaling ka, tumulong ka, lumingap ka. Palagay mo, ibang religion, hindi makakalingap at yung iba rin makakalingap. Diba? Ang sasabihin ng iba, sa aral. Ngayon, kung sa aral naman tayo, at nasa loob ka lang ng kapilya, ano lang ang maririnig mo ron? Magiging bias. Dahil ang naririnig mo lang, yung pahayag lang nila. At pagka nasa kabilang sekta ka naman, ang maririnig mo lang, yung pahayag nila. Yes. Hanggang sa paniwalain ka makuha ka bilang isang hirang, magiging panatiko ka, wala kang nasubok na espiritu. Maliban na lang kung yun lang naiisip ko pa, maghaharap sila. May pagkakataon, magkaharap sila mismo mag-uusap, may mga tagapakinig. Yun po. Kaya ganun na lang ang sikat ni Brother talaga nun, na talagang nakita naman natin, nakita nyo lahat, buong mundo. Sino ang nakatalo? Undefeated Kaya hindi ka magtataka, kaya ibangon to. Kung bakit ko sinasabi na naninindigan ako na hindi naganap sa Iglesia ni Cristo talaga yung Revelation chapter 7. Kasi kung i-analyze natin ito, maari ikaw din kapatid na Gilbert ay may tutol ka sa akin, pero okay lang yon, no? Pero gusto ko lang ipapansin itong Revelation chapter 7. Sabi dito sa verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Meron daw anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ng dagat. Ito ibig sabihin, nung humiyaw siya o sumigaw siya ng malakas na tinig doon sa apat, tiyak na napakinggan nung apat Napakinggan nila yung sigaw itong anghel na umaakyat sa sikatan ng araw Kaya hindi nila itinuloy na pinakawalan yung apat na anghel ay yung apat na hangin Kasi napakinggan nila. Itong si Felix Manalo nung pinagsabihan niya yung apat na the big four na sinasabi, napakinggan kaya nila si Felix Manalo? Samantalang nagtatatak na si Felix Manalo, kalinsabay naman na nag World War. Parang hindi talaga mag-akma At saka dito sa verse 3, tingnan mo. Sabi dito sa verse 3, sabi ng mga Iglesia ni Cristo kung bakit nagtatatak po sila para maging anak ng Diyos o para maligtas sila. Kasi ang tatak sa kanila ay pangangaral. Ako, hindi naman ako tutol sa isang banda.
na yung pangangaral ay pagtatatak. Hindi ako tutol doon sa isang banda. Pero hindi dito sa chapter 7, hindi ako naniniwala. Bakit? Mga kaibigan, ako ito. Ewan ko kung payag po kayo. Pero ganito ang sinasabi sa verse 3. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa. Bakit? Kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kapatid na Gilbert, ang tatatakan dito, mga anak na ng Diyos alipin na ng Diyos Ibig sabihin, sumusunod na sa Diyos. Hindi hindi unbeliever ito, kundi ito yung mga believer na. Kung atin pong i-analyze. Mga kaibigan. Bakit bro, nagtataka tayo. Bakit tatatakan? Yan ang isa pang magandang tanong Bakit tatatakan? Yun nga sabi mo. Tama Naniniwala ako sa'yo. Yan ang gusto kong ibulgar. Pagka mapakinggan ko sana si Back to the Scripture, kaya hindi muna ako magsasalita Opo, ako muntik na Kaya kasi, parang alam ko na gusto mo yung punto. Tama Hindi ako tututol Sabi mo kanina, baka tumutol ako. Pero nung napakinggan ko at nakuha ko kaagad yung punto mo, alam ko na kung saan mo dadalhin. Tama nga. Kung anak na lang, just ba't tatatakan pa? O sige bro, ibubulong ko na lang sa'yo mamaya. Total, ikaw na unang nakaalam nito. Ibubulong ko sa'yo kung tama yung aking... Kahit sino po kahit sino, di ba? Pagka yun ang diwa talaga. Kasi yun ang diwa niya Makukuha ka agad. Pati ang mga sabadista, kapatid na Gilbert, pati yung sinabi ni Johnson Amican, kung bakit nagtatatak sila, kasi kasalukuyan naman nagtatatak ang mga sabadista daw Kasi sila daw yung kasama ng anghel na nagtatatak dahil ang paniniwala nila, yung anghel dyan na umaakyat sa sikatan ng araw, si Kristo. Si Kristo yan. At kung paano makapagtatak, mga sabadista naman daw, ang kasama niya, kaya kasalukuyan nagtatatak na sila. Yun yung nasa pinalabas kong video na nagtatatak na sila dahil sila daw yung kasama ni Kristo magtatatak. Dahil sila daw yung nalabi At tatatakan daw ang mga tao para maging anak ng Diyos. Nagtataka ako, hindi ako tutol doon sa sinasabi nila na tatakan mo yung tao sa aral ng Diyos para maging anak ng Diyos. Tama yon sa isang banda. Pero dito sa Revelation chapter 7, mga kaibigan, mga kababayan, iba ito Iba ito Hindi ito, hindi ganun ang talagang nakalagay Kundi ang tatatakan, sabi dito, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, kasi kapag kakalagan yung 4 na hangin, kapatid na Gilbert, tiyak na tiyak magugunaw ng mundo Ewan ko kung maniniwala ka. Kasi meron na siyang nakaset up ng gagawin, pinigilan muna At itong mga 4 na to, sumusunod. Oo, sumunod. May galang sila sa yaw. Kasi ang paniwala ko, kapatid na Gilbert dyan, may paniwala ako dyan sa 4 na hangin na yan pero hindi ko muna pakinggan ko muna si mga kaibigan, no? Sayang nga po pinakawalan itong 4 na ito, nako, tiyak na tiyak kasi kapag pinakawalan itong 4 na hangin na ito, mapapahamak na lupa. Mapapahamak pati dagat mapapahamak pati mga punong kahoy. Yung World War 2, World War 1, at kung mag World War 3 man, mga kaibigan, tiyak na tiyak kung digmaan lang ng tao, laban sa tao, mga kapatid, yung mga punong kahoy, hindi naman talaga yan Miski yung lupa, hindi mapapahamak
Pero ang pinagtatakaan mo dito, kapag pakawalan yung apat na hangin, pati dagat, pati lupa, ang lakas nito. Sinong makakaiwas nito? Saan ka pupunta? Punta ka sa yungib? Nako, mapapahamak nga lupa eh. Parang gusto ko na parang gusto ko na magpaalam sa iyo kasi sa sobrang panghihinayang. Kasi yung punto mo, alam ko na yung kapuputan, napakaganda sana kung nandito talaga. Tulad ng apat na hangin, huwag mo sabihing flesh yun, o isang tao, o isang nasasalat siyang bagay, o sigurado spiritual. Tama ka ngayon, kapatid na tama ka eh. Ngayon, pagka-spiritual alam natin, kung minsan hinahanap natin yung kasing kahalintulad, at hindi naman como sinabing, halimbawa lang, puno na nga siyang, at nakabasa ka uli na isang puno, parehas ng puno yan, hindi rin naman. Ngayon, umakyat tayo sa Apokalipsa. Halimbawa, sa mga nakita ni Juan, meron doon na iba't ibang uri ng mga nilalang. May 4 na nilalang na buhay, may 24 na matatanda na alam natin yun, hindi rin flesh yun. Spiritual. So, ang inutusan dito, ang pinigilan din dito, spiritual. Yes. Ngayon, kung magbibigay ng clue, hindi ko alam kung papayagan ako ni Bro Ethel, matuto tayong magbilang, yata. Parang doon pala, makikita na natin yung kapupuntahan. Bagamat ikaw, bro, ang katulitan, napakaganda sana. Ako yung na-excite na nga, halos napakawalan ko na yung kukuntihan naman natin. Kapatid na Gilbert, dito sa chapter 7 na ito, kahit anong unawa mo dito, kahit literal na hangin at literal na lupa, literal na dagat, kahit anong unawa mo dito, okay pa rin okay pa rin. Ibig sabihin, yung hangin, kung hangin man yan, hindi talaga yan ordinaryo. Kung lupa talaga, yung literal na lupa, literal na dagat, okay rin walang problema sa akin, kahit anong unawa dyan. Gano'n kalawak yung lupa para tama? Opo. Tama po. No? Gano'n kalawak ang lupa para kaya niyang ipakasap? Gano'n kalakas yan? Yun nga Kaya kahit pa itong mundo, itong lupa natin na inaapakan, kahit yan ay kaya niyang ipahamak, ibig sabihin yung hangin na yan hindi ordinaryo. Opo, kaya lang pinagtataka ko para ma-relate natin po dun sa sinasabi mo sa Iglesia ni Cristo, wala naman sa Revelation, hindi po sa Revelation sa Biblia, sa revelasyon na dito sa lupa ng mga Iglesia ni Cristo na nabanggit na isa siya sa mga pipigil. Ang kapatid na Felix. Kaya kung sasabihin natin, kahit anong hanap natin sa nasusulat, wala. Basta ang sabi lang nilang nasusulat, isang anghel, dahil ang suguraw ay nasasabing anghel na rin, kaya hinambing nila ang kapatid na Felix sa isang anghel. Ngayon, at sinabi pang siya yung aakyat sa silanganan na, paano yan, pipigilin sa 4 na hangin. So, dapat nila susulat man lang, o bali-balita man lang dito bilang tao, na meron pala siya katungkulan at may obligasyon at meron siyang importanteng tawag dito, tungkulin na gagawin pagdating ng panahon na yon. At ayun, kamontik na ng mapawalan. Kung isa itong kapatid, yung panahon na yun na pagtitilig sa hangin. Saka hindi lang iisa itong magtatak. Dapat malaman. Opo. At bakit nagtatatak? Opo, yun yung isa pa rin Bakit magtatatak pa? Bakit magtatatak pa? Kumbaga, wag natin yung sabihin sa term na anak na sila ng Diyos. Alisin muna po natin sa term yun. Bakit magtatatak pa? Napili na. Bakit? May kwanforan Bigla ko po nakompleto ko. Parang tama po yun naman yung kuha ko sa inyo. Pero
malay natin may mas magandang paliwanag naman si back to the scripture dito. Dagdag kaalaman natin yung kasi kapakinabangan naman ng tayo naman nakikinig ay, natin. tinatanggap naman natin kahit anong kwan eh. Kaya nga gusto kong bigyan siya ng panahon para may ano niya yan lang yung mga gusto kong banggitin para magkaroon ng idea ng mga tao kung baka meron silang mas alam kaysa sa iniisip ko, kasi itong ginagawa natin parang tanong ito na magbibigay sa atin ng magpapalawak ng kaisipan, kapatid na Gilbert, para magkaroon tayo ng malawak. Saka po dahil po sa kaalaman na to, malaman natin ito kaalaman. Ito kapatid na Gilbert. Saka po nakikita ko, Brother Ethel, dahil dito, yung kaalaman yung kaalaman po rito kasi, isa to na makikilala natin yung